Humarap sa pagdinig ng House Justice Committee si Attorney Michael Powa araw ng Martes, April 14. Ito hindi bilang isa sa Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, kundi para sumunod sa compulsory process matapos siyang ipasampina dahil sa ginagawang pagdinig sa mga alegasyon ng impeachable offense laban kay BP Duterte. Dating Chief of Staff at Undersecretary si Powa ni BB Duterte nang ito pa ang kalihim ng Department of Education at isa sa umano'y nakatanggap ng cash envelopes mula sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Powa, reimbursements ang natanggap niya mula kay BP Duterte dahil sa kanyang mga inabonohan. Wala rin umanong resibo ang mga naturang reimbursements. So, reimbursements po ang intindi nyo dito. Tama po. Well, hindi lang po intindi because, Your Honor, Madam Chair, may I just give some context just for clarity for everyone? Yes, you may proceed. Yes. I'll give you an example po, a very concrete example. Pumunta po kami ng ating Vice Presidente noon when she was Secretary of Education sa isang burol. No? After po ng burol na yun, marami nagpapapicture sa kanya. May mga lumalapit po, may lumapit po na bata. Nagbebenta po ng mga damit. It was Shein na damit. I don't know if I'm correct, if I'm saying it correctly. But she said, tulungan natin. Gusto kong bilhin, no? So, syempre, ang dami po nagpapapicture sa kanya. Ako po yung naglabas ng pera para po mabayaran yung binibentang damit. At pagkatapos po nun, a few days after, naalala niya, tinanong niya sa akin kung magkano nagastos ko. It was around 6,000 if I'm not mistaken. Binalik po niya sa akin yung 6,000. Ganun po yung nature ng... Okay. That's why I keep on saying reimbursement. Thank you, Madam Chair. I was asking kung may resibo po ba dun sa reimbursement to determine whether or not government funds were used. Your question about the receipt is probing already. However, since these are probing questions, ipaubaya na po natin yan Yes. sa ibang venue.